sa Real Talk Station, kung saan ang attendance ay optional pero ang chismis ay required. at kung saan naman ang I'll do it later ay never nang nangyari. Ako si Amiruddin Mapapano, consistent achiever sa cramming. At ako naman si Abdul Wahid Manguda, top 1 sa pagiging distracted. What if one day is mayroong number na sa mga ulo natin? Like, literal na number, makikita mo sa mga ulo natin na mayroong 95, 75, 85, tapos yun na yung basis ng mga tao na sabihin nila na ikaw ay matalino. Parang isang tingin lang sa'yo, tapos judgment agad. Grabe no? Ano yun? Walking report card? Yung pagpasok mo pa lang sa classroom, mayroon ng opinion agad yung mga tao sa'yo? Ganun ba yun? Exactly. Pero actually, ganun naman talaga ngayon. Pero walang literal na number nga lang sa ating mga ulo. Pero kapag grades ang usapan, yun na agad yung ginagawang basis ng mga tao. Kaya today, pag-uusapan natin if our grades a true measure of intelligence or mas maliit pa yan sa malaking picture. Kung iisipin mo, ang bilis natin mag-judge based sa mga numbers. Like, kapag mataas ang grades ng isang tao, automatic assumption, matalino yan. Pero kapag mababa naman ang grades ng isang tao, parang may doubt agad. Oo, nagiging shortcut na yan ng utak natin, parang ganon. Instead na kilalanin mo na yung isang tao, kung paano siya mag-isip, paano siya mag-solve ng problem, ay tinitignan nila yung grade at doon na sila nagbe-base. Kumbaga, like what you said, kung maliit ang grade ng isang tao, doon na sila nagbe-base. Tingin nila, walang mararating sa buhay, ang tanga-tanga, or kumbaga, ang bobo. Then, unlike naman sa matalino na karespeto-respeto at tingin ng mga tao sa kanya, mataas ang mararating niya sa buhay. Pero ang tanong, sapat ba talaga na i-summarize natin or magiging basihan natin yung grades lang? Kasi ang daming factors like effort, pagod, yung learning styles, and even yung mga experiences din. At actually, hindi man pare-pareho ang mga situation ng mga tao. Mayroon mga student na mabilis matuto at mayroon din mga student na kailangan ng hands-on. At kumbaga, hindi lahat ng tao or like bobo or matalino ay yun na yun sila. Like, if ang isang tao ay mababa yung grade, na doon na nagbe-base yung mga tao. Pero di nila alam, kaya mababa yung grade ng isang tao ay palaging absent. Pero ang totoo ay matalino siya. Then mayroon namang mga tao na mataas yung grade, pero nakafocus lang talaga siya sa study. Without study, na hindi siya makakasagot. So parang ang grades is hindi lang siya tungkol sa intelligence. Minsan, tungkol din ito sa kung gaano ka fit sa system. Let's be honest, lahat tayo may moment na kahit alam natin yung sagot, hindi natin ito masagot. Like, example, like every time na nag-exam tayo, alam natin yung sagot pero hindi natin ito mailabas. O yung tipong nag-review ka kagabi, sobrang confident mo pa sa mga sagot mo sa utak. Mayroon ka pang nalalamang Q&A sa utak mo, pero tama naman yung mga sagot mo. Pero tapos bukas mag-attend ka na ng exam, parang lahat na lang familiar yung nasa test paper. Kumbaga, nag-review ka kagabi, then during exam, hindi mo familiar ka lahat sa mga question doon. Pero yung mga sagot, hindi mo na matandaan. Yeah, parang nasa utak mo lang siya pero ayaw lumabas. Kaya nga, parang may sariling decision yung utak natin. Kumbaga, ayaw ko today, tapos after the exam, bigla mo na lang maalala yung mga sagot. Di ba? So, does that mean that moment is hindi ka matalino or wala ka lang sa timing? Exactly. Kaya it's so unfair kung lagi na lang binibase sa exam, di ba? So, after all of this, parang ang pinaka clear conclusion niya ay
I like this. Grades matter, but they're not everything, di ba? Oo. Importante sila dahil nagbibigay sila ng structure at feedback. Pero hindi sila dapat gawing final judgment para i-judge ang isang tao. Kasi ang intelligence, hindi lang ito nakikita sa exam, right? Kasi, nakikita rin ito kung paano ka, kumbaga sa decision mo din. Kung paano ka mag-isip, paano ka mag-solve ng mga problem mo, kumbaga sa school, problem solving, at also, how the way you solve real life situation, kumbaga, mga problema sa buhay. So kung mataas ang grades mo, good. Keep it up. Pero don't limit yourself to do that. And at kung hindi naman ganun kataas, don't assume na hanggang doon ka lang. Baka hindi pa lang yun yung tamang way para lumabas yung strength mo. So, pwede mong pag-isipan yan. Not just for school, para na rin sa sarili mong confidence. So this has been the Real Talk session. Kung saan, hindi lang real talk, kundi katotohanan talaga. Bye!